Dear DJ RG, una sa lahat ay gusto kitang batiin ng isang maligayang pagbabalik. Lalo na sa muling pag-ere ng DJ RG Special na parte na ng aking routine tuwing araw ng linggo. Itago po ninyo ako DJ sa pangalang Gisriel. Ako ay isang OFW na nagtatrabaho bilang isang caregiver sa UK or United Kingdom. Nananatili pa rin akong technically single sa edad kong 39 bagaman may isang taong nagpapakilig sa akin ngayon. Napag-iwanan ng araw ng biyahe lalo pa at may kanya-kanya ng pamilya ang mga kasabayan ko. Ngunit kung ang ibang gaya ko ay pinipressure ng mga kapamilya o kaibigan nila na mag-settle down na, kabaliktaran ang sitwasyon ko sa aking mga magulang at kapatid. Sobra nila akong hinihigpitan pagdating sa pakikipagrelasyon at sa buong buhay ko. Hindi ko pa naranasang gumawa ng desisyon para sa sarili ko. Isa lang ang nakikita kong dahilan ng paghihigpit ng pamilya ko sa akin. Ako ang tumatayong breadwinner sa pamilya namin, DJ. Pagka-graduate ko at after na naipasa ang licensure exam para maging isang rehistradong nurse, nagtrabaho na ako para sa aking pamilya. Maaga kasing nagsipag-asawahan ang ate at kuya ko, kaya sa akin naiwan ang buong obligasyon sa mga magulang ko at sa dalawa ko pang nakababatang kapatid. Bukal sa loob ko ang pagtulong sa pamilya dahil malaki rin naman ang isinakripisyo sa akin, lalo na ni Papa noong siya pa ang nagtatrabaho para sa amin. Ngunit nang ma-stroke siya, sinalo ko na ang lahat ng responsibilidad na naiwan niya, DJ. Sobrang hirap ng sitwasyon ko, DJ. Hindi biro ang gasto sa gamot pa lang ni Papa. Idagdag pa ang pang-araw-araw naming pangangailangan at school expenses ng dalawa ko pang kapatid. Ang pagiging breadwinner ang dahilan, kaya desisyon kong huwag na munang mag-asawa. Iyon din ang rason kung kaya ako hiniwalayan ng mga naging ex-boyfriends ko noon. Sila, ready nang mag-settle down samantalang ako, laging isinaalang-alang ang pamilya sa bawat desisyon na gagawin ko, DJ. Nang magbukas ang oportunidad sa gaya kong health worker sa UK, hindi ako nagdalawang isip na lisanin ang Pilipinas. Sa laki ng obligasyong nakaatang sa akin, mamumuti na ang mata ko sa hirap, gutom at pagod, kulang pa marahil para tustusan ang pangangailangan naming lahat. Sinuwerte naman ako sa naging trabaho ko abroad. Bukod sa malaking sweldo, mabait ang mga naging kliyente ko. Pamilya na ang turing sa akin ng mga elderly na inaalagaan ko. Pero kasabay ng malaking biyayang bumuhos sa akin, nadagdagan din ang aking mga responsibilidad. Umasa na rin ng buwanang tulong ang pamilya ng mga kapatid ko kasama na sa pagpapaaral sa aking mga pamangkin. Noong una, DJ, nagdalawang isip ako pero hindi na rin ako natanggi nang si Papa ang nakiusap sa akin. Siguro alam nilang hinding-hindi ko maidadahilan o mahihindian si Papa. Umabot ng 100,000 kada buwan ang kinikita ko. Pero halos 80% ay napupunta sa remittance. Sa tuwing umuwi naman ako, kanya-kanyang request na ang mga kapatid at pamangkin ko. Mga original na sapatos, damit, bagong cellphone at gadgets. Mga luhong ako mismo
ay halos hindi ko mabili para sa sarili ko. Minsan kong sinubukan na tipirin ang binibigay sa mga kapatid ko. That time I was so lost dahil kagagaling ko lang sa breakup from an LDR relationship. Nagbakasyon ako sa France para magliwaliw at kahit papano, hilumin ang puso ko. Pero alam mo ba DJ, grabe ang sumbat na inabot ko sa pamilya ko. Na kesyo may time pa ako mag-France habang nagugutom ang pamilya ko raw sa Pilipinas. Ultimo malalayong kamag-anak, nakisakay na rin sa panunumbat sa akin. Na kung ano-ano raw ang inuuna ko, na kung ano-ano raw ang pinupuntahan ko, na dapat sana'y ipadala na lang daw sa pamilya sa Pilipinas. Napakasakit para sa akin na tanggapin ang mga komento nila, lalo pa nga at buong buhay ko ay inilaan ko na sa pamilya namin. Ngunit sa huli, wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang mga sinasabi nila sa akin. At sa loob ng 12 taong pagtatrabaho sa UK, tinanggap ko na ang kapalaran kong magiging breadwinner na lang habang buhay. Natatakot din naman kasi ako DJ na may masabing hindi maganda ang ibang tao sa akin o sa amin. Na ako itong nakakaluwag kaya talagang aakuin ang obligasyon na magbigay. Ngunit minsan habang mag-isa akong nakahilata, dumarating ang maraming katanungan sa isip ko. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako magbibigay? Tatanaw ng utang na loob? Aakuhin lahat ng responsibilidad na dapat ay may katuwang ako. Sa mga huling taon, dumaan ako ng depresyon. May pagkakataong nawawalan ako ng rason na magpatuloy, pero lagi kong nire-remind sa sarili ko na hindi pwede. Hindi ako pwedeng malungkot kasi kailangan kong pasayahin ang mga taong umaasa sa akin. Hindi ako pwedeng maglaho. Maglaho na lang na parang bula. Hindi ako pwedeng maging ako at ang pangarap kong gawin ang mga bagay na gustong-gusto kong gawin, ang mag-travel, ang mawala kahit panandalian lang para hanapin kahit papano ang sarili ko, DJ. Pero ganun pala talaga. Hindi mo pwedeng unahin ang sarili mo. Para bang nakaka-guilty na sundin ang sarili kong luho nang hindi naiisip ang mga taong umaasa sa akin. Life took a different turn nang nakilala ko si Adrian. Kagaya ko, caregiver din siya pero baguhan lang sa UK. At gaya ko rin, ang pangarap ng maginhawang buhay ang nagtulak sa kanya para mangibang bansa. Pero hindi gaya ko. Mas malaya si Adrian na gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Mga bagay na lagi niyang sinishare sa akin, DJ. Nagkapalagayan kami ng loob. Naging magkaibigan hanggang sa nagtapat siya ng feelings niya sa akin. In fact, hindi lang basta panliligaw ang dinudulog niya sa akin. Gusto niya magpakasal na agad kami kasi hindi na nga naman kami bumabata para dumaan pa sa mahabang ligawan. Siya ay 44 at 38 naman ako that time. Tanong agad nila,
paano na kami? Naging honest ako sa kanila, DJ, na syempre, hindi na gaya ng dati kung may asawa na ako. Masusuportahan ko pa rin ang magulang ko pero mababawasan ang tulong na maibibigay ko sa mga kapatid ko. At gaya nga ng dati at dapat asahan, galit at sumbat ang natanggap ko. Ginagamit pa nila ang mga magulang namin para lang pigilan ang desisyon ko na mag-asawa. Na sana man lang daw hinintay kong makapagtapos ang mga pamangkin ko. Na baka raw pera lang ang habol sa akin ni Adrian. Hindi nila ako tinatantanan ng panunumbat hanggang Facebook. Umabot pa sa puntong hindi na nila pinapakontak sa akin si Papa. Alam kasi nilang si Papa ang alas nila laban sa akin. Na konting pakiusap lang ni Papa, hindi na rin ako makakatanggi. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, DJ RG, hindi ko pa maibigay ang buong commitment ko kay Adrian. But I know in my heart si Adrian ang nararapat para sa akin. Ngunit ayaw ko rin namang mag-settle down knowing na galit sa akin ang mga pamilya ko. Buong buhay sila ang focus ko. Sila ang naging motibasyon ko para magsumikap. Ayaw ko rin naman sanang maging mitsa ng pagkakasira namin ang desisyon kong lumagay sa tahimik nang hindi sila masaya sa desisyon ko. Pakiramdam ko ngayon, DJ, pasan ko ang buong bigat ng daigdig. Ano man ang gawin ko, dalawang bagay ang nakataya. Ang aking kaligayahan at ang kaligayahan ng pamilya ko. Kaya ang hirap-hirap pumili sa dalawang bagay na matimbang sa puso mo. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, DJ, at hindi na rin makapaghintay si Adrian. At kung papalipasin ko ang oportunidad, mabigyan pa kaya ako ng parehong pagkakataon? Ng tamang tao? Pero kailan? Baka kung kailan abutin na ako ng paglubog ng araw. I know I have to make my own decision. Ngunit gusto ko rin sanang hingin ang opinion nyo sa nararapat kong gawin. And hopefully, maging daan ang sulat na ito para mabigyan ng kaliwanagan ang sitwasyon ko ngayon, DJ. At kung anuman ang kahihinatnan ng lahat, sana hindi ko pagsisihan ang naging desisyon ko. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. God bless. Nagmamahal, Jezreel ng Oriental Mindoro.